Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa ko po si Junel Cuba. Ta headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. NEC sa namamanwaan na sing gobyerno dai pagbasulo na ana pagkadaog sa eleksyon. Pagiging House Prosecutor sa BP impeachment trial pig ako ni Dilima Asinman ni Congressman Jokno. Defense Cooperation Pact pinagpermahan kan Pilipinas asinman kan Germany. Voters turnout sa Bicol Region na makasaysayan sabi kan Comelec. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Comelec pinapaliwanag kan PPCRB manungod sa MISA leveled cash boats. Bunggo pondo kan na publiko babantayan da. Sa pamayupakan na mga barata sa lado nasyonal, mga tawa na asin na mga pamayukan na departamento kan na agrikultura, nagkakaan na kairibanan na mga sibilyan na sa ginibong budol pay. Pagyaw may minsay sa mga dainagbuto sa iya. Iyo Ariduki Casandraong pinapaaresto na kan na korte. Sa satuya pang mga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, pawara nin bisa sa sala kan na korte kay Dilima binawi kan Court of Appeals. Yan mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kinakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, binaliktad ng unyang kang Court of Appeals, asin and idiniklara nga null and void ang desisyon kan municipal Muntinlupa Regional Trial Court na nag-aabsuelto kidating Senadora Laila de Lima asin sa sayang dating id na si Ronnie Dayan sa kaso kan illegal drugs. Ipinagpahig kan Court of Appeal na nagkasala o napasala ang RTC ninulita na kabase lang iniya sa pag-atras kan sarong testigo sa sayang pahayag kana daisuot malinaw na ipinagpaliwanag kung paano iniya nakaapektar sa nasambit ng kaso ang testigos na si Rafael Ragos ang inot ng
na idukot kidilima asin na dayan sa illegal na droga sa laog mismo kan bilibid prison alagad binaliktad niya an sa iyang pahayag. Basado sa CE, siya an ipinaliwanag kan RTC na maray kung ano ang mga detalyes ana naapektuhan sa pagatras kan testigo asin kun arin na party kan krimen. Anday napatunayan ipinagpahig paman kan CE na ana Muntinlupa RTC sa desisyon asin man sa payag na naakwit si Dilima anda dai na isabi na mga partikular na pahayag partikular na binawi ni Ragos. Ipigpahayag partikular ang mga epekto kan mga binawi na pahayag sa mga katotohanang napatunayan kan sinambit ng prosecution asin sabiyon kun arin na partikular na elemento kan sinambit ng krimen na kinasuan anda da isubot digdi na patunayan. Inuli kani binalik mo niyan kan Court of Appeals ang kaso sa Muntinlupa RTC para liwat na pag-adalan. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata pangunyad sa Lado Nacional. Sa iba pang barata sa Lado Nacional, nagpaluwas na ni warrant of arrest ang korte laban man kay abogado Harry Roque asin na Cassandra Ong bunga naman kan kinakatubang na kasong human trafficking. Kasumpay kan na subot pagiging sangkot ni Roque sa illegal na aktibidad kan Philippine offshore gaming operators Pugo haba na Lucky South 99 Corporation duman sa Puraca, Pampanga. Inisyu ang warrant of arrest kan Angeles City RTC branch sa 118 si Roque. Ang haluin nga nasa Netherlands tangani man na digdi enot nang pinagkumpirmar na naghahagad siya sa nasambit ng nasyon in political asylum. Nagkapira ng bisis na pinagsayumahan ni Roque na may pagkasabot siya sa Lucky South 99. Daima na subuot totoo na igwas yan nin daima ipaliwanag na yaman. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Sa iba pang barata sa Lado Nacional, matapos na madaog sa Senate race kan May 12 bilog na puso ang pasasalamat ni Manny Pacquiao ha mga nagsuporta asin maging sa mga daing nagbuto sa saya. Sa Facebook post kan Mayo 15, sinabi niya na parti paman giraray kan demokrasya anda day mapili o nagpili sa saya. Dagos-dagos ang laban asin serbisyo, sabi paman ni Pacquiao. May urolay man na magbalik siya sa boxing ngunya na Hulyo para man sa laban kay Mexican boxer Mario Barrios. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa Lado Nacional. Salamog sa pagkakan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa sarong budol fight. Kaibanan ang mga opisyal kan Department of Agriculture asin iba pang mga parabakal tanganing digdi namitan and pinagluto o pinagsap ng Wilmel Rice kan National Food Authority na nagkakantidad 20 pesos ang kada kilo. Ginibo niya sa paglansar kan programa nga Binting Bigas meron na sa Bureau of Animal Industry duman sa party kan siyudad kan Quezon kasudmang aldaw kan Huwebes. Sa iba pa kitang detalyes kan barata sa Lado Nacional. Nangako ngunyan si Senador Christopher Bongo na padagos niyang babantayan asin na puprotektahan ang pundukan na publiko o gobyerno orog na sa parte mismo kanda sinasabing programa sa salud. Iyan tanganing masiguro
ana marikas asin abot kayang serbisyo medikal para sa gabus na mga Pilipino, partikular na ang mga tios asin yaon sa parti mismo kanda laylayan kan gobyerno sa sarong pakikipagulay tinawan doon ni Gu nasa sa iyang panibagong mandato gikan sa mga namamanmuan magdadanay na panginot na advokasya niya iyo ang mga reforma sa PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth asin ang pagpapaiwas kan akses sa serbisyo kanda salud sa bilog na Pilipinas. Dagdag pa kani, babantayan kani ang PhilHealth na inulit na nagtutubod siya para man sa party mismo kan salud. Dahil ini negosyo bakong insurance na masasandalan orog na kan mga tios asin man kan mga nagkakaigwan ninda helang magigirumduman nasa sa iyang mga kakaigwanin investigasyon asin pangapudan nangako ang PhilHealth na digdi papakarayon ang mga benepisyong package para man sa panginot na mga helang na kausa kan pagkagadan kan kadakol na mga Pilipino arog na sana kan helang sa puso, diabetes asin iba pa na mga kahilangan. Tinawan doon nigo ang naging proseso sa pagresolba kanda kagabsan kan health emergency allowances kana mga kwalipikadong mga frontliner. Pagbalik niya sa Senado, sinabi ni Gu na tulos siya nga matrabaho. Mantang nagpasalamat man si Gu sa Iglesia ni Cristo sa itinaong tiwala asin suporta sa saiya kan nakalis na perilian. Sa iba pang detalyes kunyan kanda sa tuya pang mga barata pakitang kunyan sa lado nasyonal. Nagahagad nin paliwarag kunyan ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting PPCRB. Gikan man sa Commission on Election o COMELEC, mapadapit man sa salang pagbugtag kan level kan bilang kan mga buto sa nagkaperang mga lugar duman sa syudad kan Zamboanga asin man Dumaguete City sa indang website. Harong halimbawa, an may sarong presento na nagpapailing nin mas kadakol ng mga buto kisa bilang kan mga rehistradong mga butante na sala subuot. Sigun sa COMELEC, ini ang sarong error sa mga party kanda pag-level kanda salang datos asin na nahipailing sa nagkaperang party kan website asin napakaray na anda sala kanda pizza 15 kan bulan kan Mayo asin na tama nan bilang kan mga boto asin man da baluta. Sinabi man kan PPCRB na daisinda naghuhusga kundi gusto lang ninda na maaraman asin mas malinaw kung ano ang kausa kan pagkakasala. Sa iba pang detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga barata pagina sa lado nasyonal. Nangapudan ngunyan ada National Security Council NSC sa bayan muna party list na pundo na ada pagbasol sa gobyerno kasumpay kan pagkadaog ninda sa nakalis na midterm election kan Mayo 12. Sigun ki NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bayan muna as no one to blame for its electoral defeat at the past two party list election but itself. Sa imbis na itukdo ang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict bilang kausa kan sa indang pagkadaog, sinabi ni Malaya na dapat magsagibo ang bayan muna kan pinagapod na self-reflection tanganing maaraman kung ano ang mga pagkukulang asin kung tano tanawra an sa indang suporta gikan sa party mismo kan publiko sa mga nakalis na mga eleksyon. Nainot kani ipinagpahayag kan bayan muna na nagdadanay asin padagos ang pag-atake gikan man sa lado kan gobyerno, partikular na sa NTF LCAP na nagresulta kanda pagraut ninda dignidad asin na red tagging sa saindang kampanya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, pinag-ako na ni dating Senador Laila de Lima asin human rights lawyer Chela Jokno anda alok na magbali sa panel kan mga taga usig kan Kongreso
para maanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Dilima nominado kan na ML Party List ang kinumpirmang pinag-imbitaran kan House Speaker asin tulos ining nagsabi na iyo sigun sa saya dapat digdi isulong ang katotohanan asin pananagutan. Si Joke naman ang nominado kan Akbayan Party List na iyo ang nagsampa kan inot na reklamo kan impeachment asin bilog na suporta ang itinataw sa nasambit ng proseso. Pig tawan man ni onra ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpartisipar kandua ninhuli sa saindang legal na tibay asin paninindugan sa partibismo kan hustisya. Subuot iniya anda daiman mapadapit sa politika kundi pagpapasunod kan konstitusyon na trabaho asin na makakatabang ang presensya ninda Dilima asin Jokno tangani man na maging patas makabuluhan ang nasambit ng investigasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagpirma na kanda Pilipinas asin kan Germany ang sarong kasunduan para man sa pagpapararom kanda relasyon pang depensa kan Berlin. Según kay Department of National Defense DND kan Mayo 15, 2025 pinagpirma ninda Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. asin man German Defense Minister Boris Pistorius ang kasunduan na igwanim hobheto na pakusugun ang kooperasyon sa partibismo kan cybersecurity, logistic defense, armaments at sinman kan UN peacekeeping. Ada bagong kasunduan dagdag na padagos na nagdadanay na 1974 agreement para sa pagkakaiguan in training kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin man kan Germany. Matapos na pirmahan, pinaglalauman na magkakaigwa kan pinagapod na 3rd Philippines-Germany Security and Defense Staff Talks. Iyan tangani man na ipagtalaan ng mga priority na isasagibo sa maabot na 2026. Nagpartisipar si Chodoro sa UN Peacekeeping Ministerial Meeting duman sa Berlin. Tanganing liwat na pagtibayon ang suporta kan Pilipinas sa pangkinabanda na katuninungan. Iyan kasabay man kan kampanya kanasyon para man sa sarong non-permanent seat duman sa UN Security Council. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal, pinagkukonsidera kan Commission on Election na makasaysayan ang naging voters turnout sa Bicol Region. Yan para man sa katatapos pa sa ng pirilian basado sa datos kan COMELEC gikan sa abuton sa 4 milyones na rehistradong mga botantes o minabut sa 3.4 milyones ang aktual na buto. Ini katumbas kan 85.12% voters turnout saro sa pinakalangkaw sa kasaysayan kan riyon. Pinakadakol na mga botantes na nai-record man sa partibismo kan probinsya kan Albay. Sinundan iyan kan Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbati, Asinman, an Sorsogon. Kumpiyansa man ang COMELEC na matatapos sa laog ni ng Kaperang Aldao ang kambasing kan mga Certificate of Canvas. Tapos naman ang transmission kan mga COC gikan man sa mga district, provincial level, selling man gikan na sa special geographic areas as in local absentee voting. Mantang 7 na lang na COC gikan sa overseas voting ang pinagalat kabalida digdi ang gikan duman sa partibismo kan nasyon kan Portugal, Pakistan, Egypt, Iran, Russia, South Africa asin man sa Poland. Sigun sa COMELEC, sabay-sabay na lang na isasagibo ang proklamasyon kan mga nagganang kandidato tanganing maiwasan ang partial proclamation. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad
sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda barata sa lado nasyonal, formal nang pinag-ako ni Senador Francis Tolentino asin man Ramon Bong Revilla Jr. an sa indang kadaugan sa nangyaring midterm election kan Mayo 12, 2025. Pariyong nagdalagan sa irarom kan bagong alyansa slate kan administrasyon ni President Bongbong Marcos sa isinagibong video na nakuha duman sa party kan Lunita, inako man ni Tolentino sa atubangan kanda pagpapaiwas kan mga issue arog kanda West Philippine Sea kon sa insubot siya ana nagataram. Nagpasalamat siya kay President Bongbong Marcos sa iyang pamilya asin sa mga taga-suporta sa iyang kampanya. Sinabi kani na magpapadagos pa man ang laban para sa soberinya ka nasyon orog na laban sa dakulang nasyon arog kan China. Nagpasalamat man si Revilla sa iyang mga taga-suporta asin inapod na sarong pribiliyo ana makapagserbis sa publiko. Pinag-ingkamirar kani an pagkakasararo kabali na sa nangyari nga perlian. Mientras tanto, inako man ni Senador Cynthia Villar an sa iyang pagkadaog sa pagdalagan bilang representante kan Las Piñas. Sa iyang Facebook post, nagpasalamat siya sa tiwala kan mga taga-syudad asin sinabing ini anda dai pa nagtatapos an sa iyang serbisyo sa publiko sa buot ipagpapadagos kani ang mga programa na makakatabang sa mga namamanwaan o sa gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata ngunyada sa lado nasyonal, pinagaproklama ang Palawan bilang numero 1 na pinakamaraya na isla na bisitahon sa 2025. Basado yan sa US News and World Report. Nakamtan kan sinambit ng isla ang inot na pwesto. Ninuli man kan ini matrangkilong sinasabing kadagatan, makulor na marine life para man sa snorkeling asin man dakul na pagpipilian ng mga isla para sa island hopping. Dinaog ang 23 na bistadong destinasyon arog kan Santorini, sa Grace, Tahiti, asin man Bahamas. Nagkapirang panginot na lugar na binanggit sa report and sinasabing Kanyagan na Lake duman sa Coron, Bacuit Bay sa El Nido, asin Puerto Princesa Underground River na pinagbistong UNESCO World Heritage Site. Dahil ini o site, dahil ini inot na pagkakataon na tinawanin onra ang Palawan. Kan nakalis na taon, nagpwesto man ini bilang ika-13 sa Travel plus Leisure asin ika-10 sa listan kan Wanderlust Travel Magazine na base sa 3 milyon na boto gikan sa 168,000 na mga nasyones sa kinaban. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagahagad ngunyan ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC. Nalion ang duwang hukom sa kapot kan sa iyang kaso kasumpay man kan subot krimen laban man sa partibismo kan gyera kontra sa droga. Sa dokumentong ipinagsumitikan pit sa 12 kan bulan kan Mayo, ipinagpahid kan sa iyang mga abogado na dapat tanggalon sinda Judge Renia Alapini Ganso asin man Judge Maria del Socorro Flores Lehera. Iyan tanganing masiguro na patas asin mayo ning kinikilingan sa nasambit ng bista. Dati ng pig sa yumaan kan ICC, anainot ng kaagadan na i-excuse ang duwang judge. Ngunyan formal sindang nagahagad din diskwalifikasyon sarong proseso na piding hagado na kan si Isayman nalado sa kaso. Sa presente, yaon sa kustudiya si Duterte duman sa Netherlands asin nakatalaan na kumpirmaron ang mga kaso laban sa iya sa September 23, 2025. Basado kay abogado Cristina Kunti, abogado kan ICC,
day maapiktaran ang pagiging politiko ni Duterte ang pagdalagan kaniya asin na padago subuot ang nakatalaan na proseso. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda bareta sa lado nasyonal, para gusto niyan, ana pangapudan asin na anunsyo kanda Departamento kanda Agrikultura sering manda kan Department of Migrant Workers DMW na taon ni na 6 na bulan na grace period ang gobyerno naman sa parte mismo kan Saudi Arabia para mada sa undocumented na mga overseas Filipino workers sa OFW o runaway workers para man maging lehitimo an sa indang pagdanay sa nasambit ng nasyon. Sa sarong press briefing, ipinagpayag ngunyan kan DMW Undersecretary for Middle East and African Affairs Jainal Rasul Jr. an anunsyo kan Ministry of Human Resources and Social Development para man sa correction period kan illegal domestic workers duman sa parte mismo kan nasyon kan Saudi Arabia sa laog nin 6 na bulan na grace period pwedeng maghanap nin bagong sponsor ang mga OFW na mayo nin immigration fines na nagkakawat sa SER 600 o 900 pesos o mas pa depende sa lawig kan sa indang pagdanay sa nasambit ng nasyon. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles ngunyan kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, padagos ngunyan ada pag-monitor kan mga miyembros kan na Philippine National Police sa padagos na ginigibong counting kan mga baluta duman sa parte mismo kan national level. Sigun sa paayag kan na Philippine National Police sagkod ng daipa na ipoproklama ang mga nangganang mga kandidato sa pagkasenador magpapadagos-dagos na nakadispatsa ang mga miyembros kan na PNP sa nasambit ng lugar. Kasumpay kan bagay na ni nagpaayagban ang liderato kan na Philippine National Police na matuninong sinangyaring perilian kan nakalis na aldaw o kad Mayo 12, 2025. Ang mga balita sa lado lokal pagkatapos nin pagirumdum. Padagos-dagos kita sa detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Dolos na nagtao nin Relief Assistance and DSWD Field Office Regional Office No. 5 sa 8 pamilyang naapektaran kan na kasulu diyan sa parte kan Barangay Poblasyon da Del Gallego, Camarines Sur kana nagtalikod na aldaw kana Miyerkules nagtao ang Disaster Response Management Division da DRMD nen supplemental o supplementary non-food relief items na naglalaman kan mga family kits, kitchen kits, sleeping kits, collapsible water containers, asin na 6L bottled water sa mga benepisyaryo na pinag-sasabing sa paagikan pagsasagibukan na sa indang needs assessment asin uminabot sa kabilugan na 60,000 pesos ang naitaong asistensya kan sinambit ng ahensya kan gobyerno padagos ang pagmonitor asin pagsuporta kan sinambit ng ahensya sa mga apektadong mga pamilya bunga naman kan direktiba ni DSWD Bicol Regional Director Norman Islaurio papatibay kan DSWD sa Kabigulan ang relasyon sa mga lokal na mga gobyerno asin manda ahensya para man masiguro mas ligtas asin mapapakaray liwat ang sa indang pamumuhay.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, DSWD Bicol nakatalaan liwat na magpaluwas nin pundo para man sa educational assistance o financial assistance sa syudad kana Naga. Boyet Paderes sa detalye. Ipinahayag ni Annabel Vargas, Head of City Social Welfare and Development Office na liwat na mag-release din pundo ang Regional Office kan Department of Social and Welfare Development para sa mga estudyante kan sudad kan Naga na dahil para kapag-abil kan educational financial assistance kon o kan nakaaging bulan Abril na nausinda para sa first batch na ang mga beneficiaryo ang nakareceive ng tig 3,000 pesos na pinangunutan kan mga personahe kan ahensya pati ninda Annabel Vargas alagad temporaryong ipinundok uli sa eleksyon. Sinabi kay nila tapos ng eleksyon, isa sa pinala ninda ang schedule kan second batch na posibleng gibun sa masunod na bulan o kaya sa Hulyo lamang tama ng mga gamit kan mga beneficiaryong estudyante na nasa mahigit 300 sa sendang pag-enroll para sa next semester. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, piglansar kan Department of Health Bicol Center for Health Development ada second immunization summit na pinaggibo naman sa party mismo kan probinsya kan Albay, pigpartisiparan kan mga partner agencies, organization asin man mga stakeholders gikan sa luwas asin laog kan Riyon Bicol. Obeto kan sinambit ng summit na magdul nin tamang impormasyon sa pagpapasunod kan mga programa asin pagbabakuna, serin man igwanin na kakaigwanin pagsulong kani sa mga laban sa programa arugman kan pag-aalangan asin sa pagbabakuna, kakulanganin supply kan pinagapod chain, mga limitasyon sa pagatud kan serbisyo asin mas makusog na pakikipagsalamog kan gobyerno sa pagpapasunod kan sinambit na programa. Apuer kani nagkaigwanin na mga pagkakataon ang munisipalidad sa parte mismo kan probinsya na itaoan sindang gidigibong lakdang para man sa pagpapasunod asin na pagbabakuna sa sindang mga lugar. Ang summit may timang arangkadang pagpapabakuna, proteksyon para sa kada pamilyang Pilipino. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, haros 40,000 na mga paratukdo sa Bicol nagpuon nang magresibin nin honorarium gikan sa Comelec. Daryl Banya sa detalye. Nagpo na mag-receive honorarium at haros na sa 40,000 na mga maestra at election workers sa bilog na Kabikulan matapos ang matriyumpong paggundusil kanto na 25 national and local elections kan Mayo 12. Sigun si Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, mandato kan Commission on Elections na maitaoan na bayad sa mga maestra kasi di ba pang nagserbi sa pilyan na naog din 15 dias pakatapos kan eleksyon. Kabilugan na 39,745 po ang nag-receive kan sa inang honorarium. Pinabalihan limitan mga miyembro kan election board, support staff, the supervising officials, asin man iba pa. Pinakadakol sa probinsya rin Camarines Sur na iguan na sa 12,844 na mga poll workers. Pinagsundan ni kan Albay, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, asin man Catanduanes. Sila nagpanivalesa ang kompensasyon ini pasiman sa saindang trabaho. 10,000 para sa chairperson, kan ABS-EB, 11,000 man para sa miyembro, 9,000 para sa mga masurunod sa ibaba. Sa kabilugan, 114 syudad, asin munisipyo sa Riyon ang nagpartisipar sa eleksyon, na nagibilog ka na sa 3,467 barangay na igwaman nila 577 mga clustered precincts, asin igwanin 3,092 mga voting centers. At tunay sa pagtaon ng importansya kan gobyerno, ang amay na pagtaon kan honorarium sa serbisyo kan mga maestra asin mga election workers na naging katuwang sa pagtulod kan tultol, matulinong asin may kamandanan
na pirilian. Dagdag na balita sa ladong lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang bareta, mag-live-in partner, dakop sa bypass operation sa siyudad Canaga. Bus Oka Isminda sa detalye. Dakop kan mga autoridad na mag-live-in partner sa ginibong bypass operation igdi sa siyudad ni Naga kaso pinagadakop kan mga autoridad na konsain mga ini dahil na nakapalag kan ramalan kan mga autoridad pagbalgar ka Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na pinagadakop kan mga autoridad ini kasubangging alas 7:25 sa Asunado sa Barangay Mabolo. Ang suspect pinagatanan na alias na Jonah May 35 anyos asin na sarong unlive-in partner kini na pinagtanan na alias na Alfred 27 anyos asin ini mag-live-in partner kana residente kan Sonado sa Barangay Mabolo, Naga City. Parehas arestado kan mga autoridad nangunya na sa kustudiya kan substation number 5 sa report kan substation number 5 sa Panginoti Police Major Nolan Romubio, Station Commander kay Banan ana Camarines ana City and Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, City Mobile Force Company, ana PDEA Region 5, ikinasaan illegal drug bypass operation sa mga suspect alagad kan ini karapkapan nakuanan pa ni na 12 pinasong illegal na droga na konsain kantidad 500 peso bill ang ginamit na mark money kan mga autoridad. Mientras tanto, nasambitan ng suspect ang babae ang sinasabing intiro pasubot na bangaga katatapos palang magyup-yup kan na illegal na droga durante kan inisakya dahon kan mga autoridad. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscarismen. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang resulta kan eleksyon duman sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Nagpapailing kung sisay talaga ang tunay na padangat kan mga taga Banwan kan San Fernando sa paagi kan sa indang busis asin buto na gusto kan na tao nin magkaigwanan nin bagong busis sa lado kan gobyerno lokal. Kaya sa paagi kan sa indang buto ipinamati kan mga ini na gusto na nindanin pagbabago patin pag-asenso sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Mayoriya kan mga taga San Fernando nagbuto kay Mayor Tin Danabar bilang alkalde kan nasabing Banwaan. Ulit ini iyoan mataunin na progreso pag-asinso sa San Fernando, Camarines Sur sa tabang ninda Gobernadora Elry Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur na nangako na mahatod ninda kulang tabang asin mga proyekto sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Uya si Kagawad Alan Valenzuela saro sa mga nangganang kagawad kan Timuan San Fernando, Timuan Kamsor sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Ta iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Padagos na nagkakaigwang ngunyanda ninda o padagos man ngunyanda ada pagkakaigwa ninda pangapudanda asin manda ninda pasasalamata sa intirong Banwaan kan Tinambaka, Camarines Sur sa saindang suporta sa bagong mailir na vice-alkalde na si Ervin Bora kanda Banwaan kanda San Fernando, Camarines Sur. Ninuli kanda bagay na yan pinagpasalamatan ni Bora ang sa iyang mga constituentes uli ka na majority na boto man na ipinagatao sa iya
Kaya ipinagpahay kani na maserbisya ninda tama para manda sa mga constituentes kan sinambit ng banwaan. Mientras tanto, nagpasalamat man si Bukal Warren Sinyara sa mga taga First District kan na probinsya kan Camarines Sur na nagbuto sa saya para siya ang liwat na manggana bilang bukal kan na First District kan na probinsya ng Camarines Sur, partikular na sa 60,421 na nagbuto sa saya kan nakalis na eleksyon kung sain naglangkaw ngunyanda kumparaman kan nakalis na eleksyon na kung sa inigwasan na siya ning 47,000 na boto. Pinasalamatan man kani ang mga botantes kan Primer Distrito kan probinsya kan Camarines Sur na nagpartisipar kan nakalis na perlian kan Mayo 12, 2025. Uya si Bukal Warren Sinyara kan First District Camarines Sur. Enot, gusto ko lang pasalamat sa 60,421 na nagboto sa Sakuya, na nagtiwala sa Sakuya. Medyo naglangkaw ngunyan in komparasyon sa nakaayos itong election na inaabot lang ako kahit itong mga 47,000, ngunyan 60,421 na nagtiwala sa Sakuya, nagtawag sa endang suporta, nagboto para sa Sakuya. As in, siyempre, nagkapasalamat man ako sa interong elektorado ka na Primer Distrito sa indang pagpartisipar sa election process ng nakaging eleksyon. Naumuninda na padagos ang sakuyang paggibo kan sakuyang trabaho bilang miyembro kan sa ng panalawigan sa panduang termino. Artiken mga pahayag ni Bukal Warren Sinyar, sinabi ni Sinyara na sa assessment niya kanakalis na perlianda igwa man giraray na kung sa inda digdi mga bagay na dai pinaglalauman alagad marhay naman subot inita digdi nadagdagan naman anda sa indang pagkasabot sa parte mismo kana eleksyon para sa indang mga politiko asinda iyanda maging serbi sa masurudod pang mga eleksyon sa taon na 2025 asin mada sa iba pang masurudod na mga eleksyon na dapat prepararan alagad sa kabilugan tinawan doon ni Sinyar marhay asin magayon sinakaaging perlian sa Camarines Sur kan Mayo 12, 2025. Uya si Bukal Warren Sinyar. Ngunyan sa pag-assess ko sa Primer Distrito, iba ang sitwasyon. May mga bagay kang hindi inaasahan, may mga bagay kang inaasahan na resultado sa sitwasyon na medyo maray dadagdag na naman ng eleksyon sa tuya sa mga masunod na eleksyon para sa 2028. Ang sa mga masunod parte na naman ini sa tuyang pag-assess sa mga nakaragi. Pero generally maray si sinangyaring eleksyon kang Mayo 12. Mientras tanto, sinabi pa man ni Sinyara na sa tao kan mga pangrarauta na idinadaklaga sa saindakan da kampo kan mga kalaban ini andaima na piga patulan kan mga tao partikular na duman sa First District kan Camarines Sur. Sinabi ni Sinyara, mayo talagang madaog kung nagigibo ka kan sa imong trabaho bilang sarong opisyal. Anda performance iyo anda pighihiling man giraray asin pigdadangog kan mga butantes. Kaya sinda sa Team 1 Kamsur, iyo ang pigsuportaran kan tao na magserbi sa probinsya kan Camarines Sur, huli man kan mga naginibuninda asin gigibuon pa. Uya si Bukal Warren Sinyar. Akadaog sa maring performance. Yun ang sailing ko. Pag naraman kang publiko na nagpe-perform ka, tapos siyempre, dahil naman baga si last hour, medyo Koreanan baga, maski baga
grabe, basta marayan sa imong performance. Yes. Ay, dikit na siguro sa last out na tabang-tabang ka. Kaya, siyempre mahiro ka man siyempre. Na di kabayaan kan sa imong grupuhan na maayos man. Saling ko, nadangog ang tao sa performance talaga. Saka Hindi natigilin ko yung manggararay. Tapos kung ano matatabang ninda. Ang matatabang kang politiko sa inda, tara mo talaga ang Paartikan mga pahayag ni Bukal, Warren Senior kan First District kan Camarines Sur. Pinasalamatan ni Police Regional Director Brigadier General Andre Dizon ang mga Bicolano na nagpartisipar sa nangyaring eleksyon kan Pitsadusi kan bulan kan Mayo. Ninuli man kan kooperasyon kan mga ini sa pagmantener kan bulos kan pas e orden para masiguro na matrangkilo ang perilian. Ini sa tao man kan kasuguan ni Chief PNP General Romel Marbil o Marbil na maging professional ang mga pulis, maging maagap asin maging alerto kung saan 90% positive kanda Police Regional Office number 5 ang pinagpaluwas asin nagbantay sa mga presento asin mga pampublikong lugar. Yan tanganing masiguro na matuninong asin marhay ang bulos kan pasi orden sa panahon mismo kan aldaw kan perilian. Uya ang parte kan mga pahayag ni Regional Director Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Iyo po ang pinagpapasalamat na nagpartisipar sa gabos na mga taga Bicol tabang po sunda sa pagmantiner ka na pasi orbenta po sir. Iyo po so bilin ka na sa tuyang si PNP, si Police General Romel Marbil na maging professional, maging maagap, maging alerto. Tapos nag-full alert po baga kaya gabos sa halos sa 90+% kan personnel kan Police Regional Office 5 pinaluwas po atin na nagbantay kan sa tuyang mga polling precincts, sa tuyang mga pampublikong lugar kung sain dakul ang tao po sa aldaw po baga kan eleksyon bako lang sa mga eskwelahan dakul ang tao maski po sa mga merkado, sa mga pampublikong mga malls, sa mga lalo na sa mga tindahan dakul po sa nagbarakal kaya yun po ito so kay ba sa pigbantayan ta po. Artiyan ka na mga pahayag ni Police Regional Director Brigadier General Andre Dizon kan PNP sa Kabigulan. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, uli kan pagbaba kan full alert status sa Masbate kan higher headquarters may tinawan doon na mas amay tulos ang pag-dispatch sa kan Police Regional Office number 5 Bicol bilang augmentation force duman sa probinsya kan Masbate. Asin man sa Camarines Sur, sharing man sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Norte. Kaya digdiya na agapan tulos ang posibleng anuman na klase nin pagbungkaras kan mga insidente. Kaya naging matuninong ang kabilugan sa intirong Bicol Region ulita. Naging amay ang paganda asin pagresponde kan mga miyembros kan Philippine National Police sa Kabikulan. Uya pa si mga pahayag ni Police Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Opo, dahil napagbaba kan alert level kan national headquarters, nag-pull out na po kita Sir Bibot kan sa tuyang mga augmentation forces sa Masbate, Camarines Sur, asin Camarines Norte po sir. Opo sir, kumbaga sabi mo kasubago na ako diran tulos na agapan dahil nagdakula po sir. Parti pa yan ka na mga pahayag ni Police Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan Bicol. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta ngunya da bareta sa luwas ka nasyon gadan ang sarong 23 anyos na Mexican social media influencers
na si Valeria Marquez matapos na badilon nini mantang naka-livestream sa TikTok. Ginadan si Marquez kan Martis mantang nasa sarong beauty salon sa Sapupan kung saan siya nagtatrabaho. Sigun sa report, may dakula o may lalaki na naglaog sa nasambit ng salon asin tulos na pinagbadil ang nasambit ng biktima. Mailing sa sayang TikTok live stream na sarong segundo bago ang pambabadil. Kapot pa ni Marquez ang sarong stop toys asin man sinasabing they're coming. Sarong busis sa background ang nadangog asin nagsabing hey Bali asin digdi. Pig simbag niya ining yes bago siya ginadan ana nasambit ng biktima. Makat least kan nagkapirang minuto nadangog an alingaw-ngaw kan putok nin badil asin may taong nagkua kan sa iyang telepono na nagtambad sa kamera antis dagos nang natapos ang video. Sa satuyang barata ngunyan sa kinabanin na Karawat. Sa kinabanin na Karawat o sa kawat na basketball, ipinagpahayag na pinagapuwersa kan depending champion na Boston Celtics ang game number 6 sa serye kan kontra New York Knicks matapos man na dominaron ang game 5 sa tao kan daipagkawat kan sa indang star player na si Jason Tatum. Naggibo kana all-around performance ang 2024 finals MVP na si Jaylen Brown na nagkamada nin 26 na puntos, 11 assist asin 8 rebound, maintang 34 puntos man ana ipinosti kana small guard na si Derrick White. Nagibukan Boston na dominaron ang laban sa tauman kan limitadong pagkawat kan big man na si Kristaps Porzingis. Maski ngani naging starting center si Porzingis, naging bench na lang ini sa second half asin pagtatapos kan laban tanganing sarong puntos and sa iyang sarong rebound and sa iyang naiambag sa parte mismo kan kawat. Naging matrayumpo ang second half run kan Boston. Inuli kan kakapusti nin 25 puntos na lead. Sa pagtatapos kan sinambit ng laban, nagkaiguan ni na score na 127-102 pabor sa parte mismo kan Boston Celtics. Iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang uyang unya ng mga headlines kanda sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Sa headlines kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal, uli ka na sa headlines kan mga bareta sa lado lokal. Bukala Warren Sinyara nagapayag na digdi bako man talaga ang mga politiko na sa indang nakalaban anda sa indang mga kalaban kundi iyo ana kapag tiusan kung paano ini mariresolveran. Sa satuya pa nga pamayukan na mga bareta sa lado lokal, siguradong madadagos ang pagkakaigwa kanda programang high-speed train digdi sa laog kanda biyay kan Bicol asin man Manila na itinutulod ninda Governor Elry Villafuerte. Pinasalamatan ni Regional Director Police Brigadier General Dizon
and mga nakatabang kaning mga ahensya kan gobyerno sa pagmantener kan maray na bulos kan pasi orden sa party kan Bicol durante kan nakalis na eleksyon. Amay na implementar kan mga guidelines asin pagpapaliwanag kan Commission de Eleksyon para manda sa perilian iyo ang nagtaunin na dalan na tanganing maging matrangkilo anda intirong Bicol region. Sa tuya pang pamayukan mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan pinagsilibrar ang Farmers Festival sa probinsya nin Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan sa pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indo. O yang unyan, anda detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Pinag-silibrar kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan. Ang duwang aldaw na Farmers Festival kasumpayman kan the Feast Day of Santa Isidora Kasudma, Mayo 15, 2025 sa Department of Agriculture Regional Office No. 5 sa San Agustin sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Sa selebrasyon pinagbukasan kan Departamento anda kadiwa sa DA kung sa ina 50 exhibitors gikan sa manlaylay na party kan riyon ang nakipagpartisipar nasa 20 farmers cooperative asin man association ang nagbinta kan sa indang presko asin mga labas na agri-fishery product arog kan prutas, gulay asin man na road crops apwera pa kayan ang National Irrigation Administration NIA ang nakapagbintaman ni naabuton sa 275 packs kanda 10 kilos na bagas sa mga vulnerable sectors. Asin man iya nagkakantidad 29 pesos ang kada kilo. Sarong local agri-machinery dealer ang nagbinta kan malaylay ng mga makinarya arog man kan rice combine harvester asin man 4-wheel drive tractors. Nagkaigwaman in selebrasyon asin launching kanda librong Tamimis, Bicol Agricultural Mimis sa objeto na ma-motivate ang mga jóvenes sa laduman kan agrikultura. Nagpahayag kan sa indang pagtauning importansya sa mga parauma si Farmers Regional Executive Director asin man na REFC Chairperson Claudia Esmeralda Honrado kung sa inda pinagapod kaning Heroes of the Nation. Siguna sa iya, bako lang selebrasyon ang festival kundi pagpapailing kanyaman sa produksyon kan agrikultura sa intirong Bicol Region. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o minabot man sa 3,450,811
ang aktual na bilang kan mga botantes na nagabuto gikan man sa kabilugan na 4,053,977 na mga rehistradong mga botantes sa Bicol Region sa katatapos pa sana na 2025 national and local election kan pitsa dusi kan bulan kan Mayo. Ini basado man sa record kan Commission on Election o COMELEC Bicol. Ini kasumpay man kan 85.12% na mga voters sa turnout sa intirong Kabicolan. Nanginot ang probinsya kan Albay na may pinakalangkaw na turnout na uminabot sa 89.37% kung saan uminabot ini sa 840,183 sa 940 o sa 940,114 na rehistradong botante kan mga nakabuto. Nagsunod ang probinsya kan Catanduanes na igwanin 86.60% na turnout, 173,897 sa irarom kan na 200,804 na mga voters. Ang probinsya kan Sorsogon may 85.92%, Camarines Norte 85.27%, Camarines Sur na igwanin 84.25% na turnout. Sa probinsya kan Masbate may pinakababa na turnout sa Rion Bicol na igwasanin 79.28%. Asin man igwanin rehistradong mga botantes na 619,174 alagad ang nakapagbuto, aabuton sa nasa 490,846. Ikinaugma kan Commission de Election COMELEC Bicol hanhalangkaw na porsyento kan partisipasyon kan mga Bicolano na nagpailing kan sa indang aktibong pakisumaro sa lado kan demokratikong proseso kan pirilian. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Asa linya si Boyet Paderes. Dead on arrival sa hospital ang sarong babae pagkatapos na initid-tiban kan sarong lalaki din sa barangay Lourdes sa Banawaan ng Buhi, Camarines Sur, Kasudma. Sa report kan Buhi MPS, alas 8 ng pagkaaga, ang biktimang si alias Marie, yaon sa harong kan sa iyang amigang si Dorotea para sa harong pagbisita. Kan uminabot ang suspect na si Ben na sinasabing pariente kan kagharong na si Dorotea. Sinabi pa na bigla na lang tinitid-tiban kan milasbad ang biktima na tinamaan sa malalay na parte kan lawas. Pagkatapos kan pananaga, daro mayong nangyari. Nagtataratagoy pa, naglakaw-lakaw ang suspect. Ang biktima tulos na pinagdalagan sa hospital alagang pinagdeklarang dead on arrival kan nakaduting doktor. Mantang ang suspect, palagos pang piglalaman kan mga polis. Dahil man sinabi kung ano ang rason kan insidente. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kunyan kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pinagpahig ni Bukal Warren Sinyara na bako man talaga ang mga politiko ana sa indang kalaban ngunyan sa eleksyon, kundi sinabi ni Sinyara na base sa pahayag ni Congressman Elry Villafuerte ang sa indang kalaban iyo ang pagtios na dapat iyo man ang pagtarbangan para man makabangon ninuli tapos na ang eleksyon nanggana na bilang gobernador kana probinsya kan Camarines Sur si Gobernador Elry Villafuerte. Sinabi ni Sinyara nangunya na 2025 posibleng mangyari na ang sinasabi kaning golden years kanda development sa laog mismo kan Camarines Sur. Iyan hulita si Gobernador Elry Villafuerte iyo anangganang gobernador sa Kalilis pasanaman na eleksyon kan pitsadusi kanda bulan kanda Mayo. Asin an sa iyang entusiasmo, dedikasyon sa lado mismo kan trabaho
anyaon sa iyang kamauutan na mapagayon lalo ang probinsya kan Camarines Sur kaya mangyayari ang 2025 na golden years kan development sa parte mismo kan probinsya nin Camarines Sur. Uya si Bukal Warren Sinyar. Kalaban ta talaga ngunyan. Ako man kami nag-aralabanan kundi tama yung kay Governor-elect El Rey Villaserte. Pag TOs, yun dapat ang sururugan ka. Yes. Makabangon kita. Sa iling ko, sa panahon ngunyan, 2025, ngunyan nagresultado na, tapos na. Sabi, sa iling ko, kaya ma-attain tayo itong sinasabi kong golden years kan development kan probinsya ng Camarines Sur kasi Governor El Rey ang nangganang gobernador. Ang sayang entusiasmo, ang sayang talagang dedikasyon, ang saya talagang kamautan talaga mapakaray ang probinsya ng Camarines Sur yaon. Nagkahilingan kami, nagkasabay kami katong proclamation ka nakaaging aldaw. Yaon, ang sayang kwen manggararay, ang talagang determinasyon, talagang mapagayon ang probinsya ng Camarines Sur. Siguro sa mga mabot na aldaw, magkakaurulay kami. Siguro sa June 30 pa mambaga maasyong ang mga bagong elihidong June 30. Ngunyan siguro maparaparingalo muna tagarbos. Rugado. Paragal. Paragal talagang rugadong maray. Sa lingko, kaya panindugan si pigsabi ko na pwedeng golden years kan development kan probinsya ng Camarines Sur. Dahil si Governor El Rey Villaserte yung nangganang gobernador. Si Bukal Warren Sinyar. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, exhibitors gikan sa Bicol ibibida ang sendang produkto sa OKB Fair duman sa parte kan Manila. Daryl Banya sa detalye. Ibinida ka na sa 61 ng exhibitors gikan sa anom na probinsya kan Rion ang sa indang produkto sa Orgulyo kan Bicol Trade Fair duman sa Grand Atrium Shangri-La Plaza Mall sa siyudad kan Mandaluyong City on Mayo 15 hasta Mayo 18. Ang Orgulyo kan Bicol Trade Fair inipig organisar ang Department of Trade and Industry digdi sa Region 5 tangarig na maipahiling kan micro, small and medium enterprises kan an sa inang mga artistry, flavors, as in man cultural pride gikan sa mga handicraft o handcraft wares asa sa mga delicacies kan Rion. Sigon kiditi ay Regional Director Dindo Nabol ang OKB ini mako sa ng trade fair kundi sa wala ni selebrasyon ang pagiging pusog na Bicolano as in grabe ang innovasyon as in tatao mag-create mga manaylain na produkto mababakal sa sinambit ng trade fair ang mga mabisita ang napili-based delicacies craft hasta sa innovative processed foods, fashion items as in man mga wellness products sa Anas Gibo kan mga Bicolano. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, saro pang tulak ni na droga dakop sa Mabulo. Boss o kay Sminda sa detalye. Saro pa nga tulak ng droga narata sa kamot kan mga autoridad sa ginibong bypass na operasyon na konsayin ini nasundan ginibong operasyon dyan sa barangay Mabulo. Alagad ini pinag-dakop naman kan mga autoridad sa pagikan bypass na operasyon sa mga bandang alas 2:34 nin mag-umagahon kasugma sa Zona 5, Barangay San Isidro, Naga City. Ang suspect pinagtanan lang na alias na Sigfred, 32 anyos, sa sarong nakonsen residente kan Barangay Dinaga, Naga City. Nasambitan ng suspect
ana pinag-arestar sa pagikan bypass operation nakuhaan 7 pidasong plastic sachet na pinagtutubudan igwanin laog kan illegal na droga, kantidad 500 peso bill ang ginamit na mark money kan PNP sa nasambitan ng matrayumpong operasyon. Pagabalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong isasampaling sa nasambitan ng suspect. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smith. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sigurado na madadagos ang pagkakaigwanin na bullet train sa o high-speed train na mabiyay sa Bicol to Manila vice versa. Ulitay ni anda piga tutulod ninda Congressman Governor Elry Villafuerte, Gobernador Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asinman kan Bicol Saro Party List sanggatos bilyones pesos ang inisyal na kwarta o pundo na kinakaipuan na pwedeng ilaog sa Foreign Assistance Project apwera kanda parte mismo kanda Provincial Development Council sigun kisinyara ang sanggunian panlalawigan kan Kamara de Sur nagpasarmanin na sarumana resolusyon na pinagpadaraman sa Regional Development Council para mailaog sa Regional Development and Investment Plan kaya iniya ginibuanan na mga feasibility studies uya ang parte ken mga pahayag ni Bukala Warren Sinya. Kaya nga ni ang kay puwan na kwarta ka iniyo, initial na kwarta is 100 billion pesos. Pwede ni mga ilaog sa foreign assisted projects yung bagay na ini. Anyway, katurukaw na may mga congressmen kita, may ng Bicol Saro, governor-elect naman si Elry Villafuerte, sila ko itutulak yun na for 2026 malagang tulos initial funding ini mga projects na nasabi ko. Paliban sa Provincial Development Council kaya, tigdara yan sa Sangguniang Panlalawigan at yung nagpasarman kami ng resolution, pinadara na sa Regional Development Council sa Legazpi, sa Regional Development Council para mailaog din sa Regional Development Investment Plan for 2023 to 2028. So in other words, sa plano na lagan na ginigiribuan na ini mga feasibility studies. Yes. So ngunyan, magibo na ang budget for 2026. May mga congressmen kita na malabi para dyan, malagang funding for 2026. And at least initially, malagang funding para dagos-dagos iniyo. Mga big ticket projects na iniyo. Pag mga big ticket kaya na projects kaya, siyempre mapuon mo na sa plano, mga endorsement, pigadalan man, siyempre pigalag mo na yan sa RDC. Pero ano kang Quirino Highway, kampana ining Andaya Highway? Ang nalilinaw na si bago yan naging Andaya Highway, yan muna Quirino Highway. Kang Quirino Highway yung kayo ito, halo-halo na plano, kita nag-aaradi kita kato sa Daet, nag-irito kita kato sa Duman, napasirin mo sa Manila, Duman ang Agi. Ang dyan sa may bandang Lupi, Ragay, skates. Yan, Kita mga makaagi. Mga taga-Ragay, skates. Ito, sa release ba kita kay skates ba kita kato. Sarabat-sabatan. Para kita ning amay, para makasakay kita sa train, mababa sa Ragay, alas 4 ning agaw. Aki pagkita ang matatain tiro Artiyan kan mga pahayag ni Bukala Warren Sinyar. Igwananin mga apata na mga major project ang nakatalaan na itindoga sa parte mismo kan na Premier Distrito kan na probinsya kan Kamara de Sur. Iyan na sa pamamayuman ni Congressman na Governor Elry Villafuerte sa pagtukaw tulos kani bilang gobernador kan na probinsya kan Kamara de Sur. Asin man ni Congressman Huri Bata na kunsain na ipasar naman sa laog mismo kan na Provincial Development Council. Ini iyoan pasakaw Ragay Coastal Road, Ragay Del Gallego Coastal Road, asin man iyan bilang continuity kada pasakaw Balatan Coastal Road, Sipukot Tagkawayan Bypass Road, asin man ang high-speed train na anam parte mismo kan mapinance iyo ang Japan imbis ang nasyon kan China uya si Bukala Warren Sinyar. Ito nga ito sinabi ko man kahit baga nagpasar baga kaya sa inisyatibo kang Bicol Saro tamang-tama siguradong may one seat ang Bicol Saro ipaglalaban ninda mangyari inisyatibo kang Bicol Saro
inisyatibo ni Congressman El Rey Villafuerte, inisyatibo ni Governor Luigi Villafuerte, na inibagang sabi kong sa Provincial Development Council ka nakaging mga simana bago mag-eleksyon, na ipasayan kang Provincial Development Council. Sa first list, sabi ko nga apat na major project, ini po bagang Pasakaw, Turagay na Coastal Road, Ragay to Del Gallego, Coastal Road, mga 4 lanes ini. Invasion ini kay itong Balatan, Pasakaw, diretso na yan dyan. Pero sa Ragay, ang from Pasakaw to Banga Cave, tapos na naman from Katabangan proper to Del Gallego, yung Coastal Road. Maliit doon na ang pigpasar ni duman sa Provincial Development Council. Tapos ang Pantulo, iniiyo bagang si Pukot, Tutagkawayan, Bypass Road. Tapos ini yung train, ini speed train, garo naman sa bullet train. Tara mo nangyari, may man nangyari duman sa plano na si China tubaga kuta ng ang ma-finance, China funded kuta na baga ini yung train, nag-back out baga, mayo naman katong pag-abot ni Presidente na sound off ini ni Congressman El Rey, Presidente, medyo positive, kaya nilaog ini yung bagay na ini. Kung iuman sana, lalaog taman sana sa kung iuman sana itong proposal, train na dati, nagaro ba naman itong sa China na ma-finance, mas maray na ini yung Japanese technology. Partikan mga pahayag ni Bukala Warren Sinyat. Pinasalamatan na ni Regional Director Police Brigadier General Dizon na ana Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Air Force, asin iba pa na mga nagbantay sa mga polling present, pati na pag-transmit kan mga baluta, kaya naging magihan si trabaho kan liderato kan Philippine National Police, uli man kan pagtatarbangan kan mga ahensya kan gobyerno kan nakalis na eleksyon. Uya si Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Kaya nga ni, nagpapasalamat po po sa ito yung mga pag-iriba sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, asin sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire, pasinda po sa mga naging katabang taduman sa pagbantay sa mga polling precinct at pati po sa pag-transmit kaning mga ACN o po balota, pati sa mga paraphernalia po, katuwang tapo sila. Magianon po sa trabaho, tatarabang-tabang po, sir. Partiyan kan mga pahayag ni Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Oli kan close coordination kan manlaylay ng mga enforcement agency sa Kabikulan, patin kan COMELEC naging organisado sa pag-implementar kan mga guidelines asin digdi and pag-manage ni marhay sa Regional Joint Security Coordinating Center, kaya dakula ang tabang kun kaya amay man na nakapagpreparar na maantisiparan an ano man na pwedeng mga insidente na mangyari sa panahon kan perilian, kaya naging matrangkilo an intirong kabilugan sa panahon kan eleksyon sa Bicol Region, uli kan amay na pagdispatch sa kan mga tauhan kan mga autoridad. Uya si Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagapudan ngunyan si Consial Alan Valenzuela kan San Fernando Camarines sa sendang mga naging kalaban kan nakalis na perilian na mag-move on na asin na makipagtabangan na sana sering man magsuporta sa bagong administrasyon kanda banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Iyan para man sa ikakauswag kanda sinambit na nga banwaan mantang nagbusis naman ang mga tao sa paagi kan sa indang pagbuto mayo nin pipiliun sa pagdul nin serbisyo sa tao an administrasyon ni Mayor Tin Danabara gabusta tarabanganda inulitan pinakamayor na objeto kana timwan na Kamsur iyo na tawan nin pagkakataon na maiangata
ana Banwaan kan San Fernando Camarines Sur, si Danabar iyo ang nanggana nga alkalde sa nasambit ng Banwaan kung sain an sa iyang kalaban na agum ni Mayor Permin Mabulo an sa iyang iwinalat sa kangkungan. Yan mga tugangan ka, tiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan, si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata, si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin ang bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado